sa Davao. Ito pa si General Torre o Nicolas Torre. Masyadong nagrereklamo si Nicolas Torre. Siya daw ay tiga Davao. Gago, di ka naman tiga Davao eh. Tanga, walang probinsyang gustong mag-ampun sa'yo. Persona non grata ka nga dyan sa, sa Leyte ba? O sa Samar, eh, persona non grata ka nga. Eh, dyan nga sa Davao, sinusuka ka pa paano sasabihin tiga Davao ka. Di ka man Davaoenyo, Ilonggo ka eh. Umuwi ka sa probinsya nyo, sa bundok. Tangin ng General Torre na to, nakikialam na naman. Itong mga laos na mga tao na pasikat na gusto lang mapag-usapan. Kasi nga, dalawa lang yan eh. Para mapag-usapan ka, oo, gusto mo mapag-usapan ka, awayin mo mga Duterte, sigurado ako mapag-uusapan ka. Mumurahin ka nga lang ng taong bayan. Pero, mapapag-usapan ka, umiepal tong General Torre na to, kupal na ito. Itong putang inang taong grasa na ito. Itong kahit maligo, hiluran mo, putang ina, mukhang ano pa rin, mukhang tubol pa rin. O mukhang ito yata ang totoong si Nardong Putik kahit papaano mas malinis pa eh. Ito si Nardong Putik na si General Torre, Diyos ko po. Nagagalit siya. Oo, taga Coronadal, hindi naman pala taga Davao, nakikialam taga Davao. Hindi daw siya humihingi daw siya ng kasagutan, putang ina mo, hindi ka naman butante ng Davao, ulul ka. Yan, nagrereklamo siya sa baha. Gago, ang daming baha sa buong Pilipinas, hindi lang sa Davao binaba. Actually, diyan nga sa Davao, meron pang mga parte ng ng Mindanao, diyan din sa Davao na hindi naman mga Duterte ang hindi naman mga Duterte ang leader ng LGU diyan. Ang lalalim ng baha eh, hanggang baba ni Lovely Granada eh. Hanggang baba ni Lovely Granada yung baha diyan, putang ina ninyo, hindi nyo pinapansin. Tapos etong baha sa Davao, nakita nyo ba yung baha sa Davao? Mas malinis pa yung baha sa Davao kaysa sa pagmumukha ni General Torre. Mas malinis pa yung baha sa Davao kaysa sa mukha mo, General Torre. Kaysa sa budhi mo, madumi ang budhi mo, wag ka na makialam sa Davao. Yung mga taga Davao nga na binaha yung mga taga Davao, lihitin mo mga taga Davao, botante ng Davao eh. Hindi nga sila nagagalit na binaha sa kanila eh. Yung baha naman normal yan dahil dito sa Pilipinas normal ang baha. Yun na nga ang problema natin. Kasi itong putang ng gobyerno natin, himbis na sana inaayos yung mga flood control, hindi inaayos yung mga flood control. Maayos ba yung mga flood control sa Davao? Oo, nagpunta dyan. Yung ICI, nagpunta dyan. Si Magalong, nagpunta dyan itong si Vince Dizon. Wala silang nakitang pangit na proyekto dyan. Kung bumaha dyan, imagine ninyo kung mga magnanakaw ang mga Duterte. Imagine ninyo kung itong mga Duterte mga kawatan. Di ko yung baha na yan kung hindi matibay ang mga flood control dyan sa Davao. Putang ina, baka nalunod na lahat ng tao dyan. Baka yung barko ni Noah dumaan na dyan. Flash Manuel, salamat sa iyo Flash Manuel dyan sa Amerika ha. Mabuhay ka Flash Manuel. Dumami pa sana ang lahi mo. Oh. Reklamo kayo ng reklamo. Yung mga taga Davao nga hindi nagre-reklamo eh. Sabi pa nila, bakit ang PDP? Nagrally-rally pa ang PDP. Anong pakialam nyo? Utangin na ninyo. Pakialaman ninyo yung mga lugar ninyo. Pakialaman ninyo yung bobong presidente natin na walang nagawa sa Pilipinas. Pakialaman nyo yung mga congressman nyo na himbis na gumagawa ng batas, putang ina nakatutok dito sa impeachment na ito na walang kakwenta-kwenta. Yan ang mga pakialaman nyo. Huwag nyo pakialaman ng Davao dahil balita ko, maayos na ulit dyan sa Davao. Kahit bumaha, makikita mo yung gobyerno, may plano. Makikita mo talaga yung kanilang 911 gumagana, yung kanilang disaster response team gumagana, yung kanilang LGU gumagana. Anong problema ron? Isipin nyo sa inyo dyan sa Alam nyo ba kung magkano flood control project na napunta dyan sa Ilocos, dyan kay Sandro Marcos? 12 bilyon. Putang ina niyan. 12 bilyon, binabaha pa rin kayo. Etong Davao City, wala nga pondong binigay dyan ng gobyerno eh. Oo, tapos bumabaha dyan ngayon, hindi nga nagre-reklamo yung mga tao. Normal man yun. Masan ka makakita? Bumaha, hindi naman daw umuulan. Hindi daw masyadong umuulan, bumaha ng sobra. Kasi daw yung ulan, sumobra-sobra daw ang ulan doon sa Mount Apo. Siyempre, rumaragas yung tubig mula doon sa may Mount Apo, pababa. O kaya napunta dyan sa mga mabababang lugar ng Davao City. So binaha sila. Okay man lang, mayroon naman programa yung LGU nila sa baha. Mga tanga. Oy, salamat kay salamat sa'yo, DJ Sitoy. Tagamura. Walang iya Tagamura pala Maraming salamat sa'yo. Di ba? Walang iya kayo, hindi nyo kayang pabagsakin ng mga Duterte sa ganyan lang. Ngayon lang bumaha sa Davao City ng ganyan eh. At saka kung bumabaha man sa Davao City, umuhupa man kagad dyan eh. Sa Davao may bundok, may dagat. Saan ka naman? Dito nga sa Metro Manila, nakafocus na dito lahat ng pera ng gobyerno, puta, binabaha pa rin eh. Diba? Tingnan mo na lang, yung palasyo na nga lang ng Malacanang, yung likod niyan, puro basura yung ilog dyan. Hindi nga nalilinis, dyan pa yung palasyo. Diyan nga daw sa palasyo, sa vicinity ng Malacanang compound eh. Meron daw bentahan ng droga dyan. Hindi nyo nga maayos-ayos yan. Sisilipin nyo pa yung Davao. Huwag nyo ng problema yung Davao. Sigurado ako, 100% mas maayos ang Davao kaysa sa inyo at magkakadayawan na. Pupunta tayo dyan sa Kadayawan, dyan sa Davao. Kita-kita tayo dyan, magdadala ako mga t-shirt. Sino pa? Ito naman si Risa Ontiveros, umaarte din. Sinasabi naman ito ni Risa Ontiveros na mayroon daw siyang death threat. Putang ina, sino naman magtsatsaga sa'yo?
Eh kahit maglakad ka sa iskinita ng 10 oras ng gabi, wala mag-i-interest sa'yo, ma'am. Oo, wala mag-i-interest sa'yo. Wala naman silang mahihita sa'yo. Sinong may gustong pumatay sa'yo? Eh, 0.01% ang survey mo. Putsang inan yan. Walang may interest sa'yo. Risa Ontiveros. Kahit nga yung mga dilawang tae, ayaw sa'yo eh. Kahit yung mga loyalista, ayaw sa'yo. Isa lang ang tao na may, alam mo yung 0.01% ni Risa Ontiveros, si Trillanes yun. Nag-iisa lang, si Trillanes lang ang may gusto sa'yo. Yung mga kasamahan mo, ayaw sa'yo. Oo, dahil, putya, tanim witness ka na nga eh. Yung mga witness dyan sa Parmali, dyan sa KOJC, kay Pastor, tinanim mo na nga, di umano eh. Tapos ngayon, pati ba naman yung death threat, itatanim mo pa, gusto mo pa makihati Dahil may death threat kunyari si Bongbong Marcos. Gusto niya, may death threat din siya. Dami mong alam, magpatato ka sa mukha kung gusto mo sumikat. O kaya kung gusto mo sumikat, Risa Ontiveros, kumain ka ng tae na may bako. Walang hiya. Alam ninyo, nagkaroon nga lang, sabi ko nga sa Facebook post ko eh, wala namang death threat si wala namang death threat yan si Risa Ontiveros eh. Panay ang dikit kasi kay Lovely Granada tsaka kay Llamas eh. Ang haba ng baba niya, pag natusok ka niyan, matitetano ka talaga eh. Huwag ka kasi magdidikit kay Llamas tsaka kay Lovely Granada. Oo, para yung buhay mo humaba pa. Pag natusok ka ng mga baba niyan, yari ka talaga. Hindi ka man mamatay sa sugat, mamamatay ka sa bakterya dahil puro puro dumi. Makukuha mo sa mga deadly weapon niyang mga yan. Tapos, putya, sabi nila magshota daw kayo ni Llamas. Matetetano ka sa ngipin nun. Ang daming tartar ng ngipin nun, sisipilyo yun eh. Oo, mag-iwas-iwas ka sa mga tao na yan para humaba-haba pang buhay mo. O hindi ba?